Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol noong mga araw na iyon, nagbalik sina Pablo at Bernabe sa Listra, sa Iconio at sa Antioquia ng Pisidia. Pinatatag nila ang kalooban ng mga alagad at pinagpayuhan na manatiling tapat sa pananampalataya. Magdaranas muna tayo ng maraming kapighatian bago makapasok sa kaharian ng Diyos, turo nila sa kanila. Sa bawat simbahan, humirang sila ng matatandang mamamahala at matapos manalangin at mag-ayuno, ang mga ito'y itinagubili nila sa Panginoon na kanilang pinananaligan. Tinahak nila ang Pisidia at nakarating ng Panfilia. Ipinangaral nila mula sa Perga ang salita ng Diyos at pagkatapos ay bumaba sila sa Atalia. Mula roon, naglayag silang pabalik sa Antioquia. Dito sila nagsimula ng gawaing ginanap nila matapos silang itagubilin sa pagkakalinga ng Diyos. Pagdating doon, tinipon nila ang mga kaanib ng simbahan at isinalaysay ang lahat ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila at kung paanong binuksan niya ang daan upang makapananampalataya ang mga hintil. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Makikita natin ang paraan ng pagmimisyon ni Bernabe at ni Pablo. Pumupunta sila sa maraming mga lungsod. Sa iba, tinatanggap sila at sa iba naman, pinapaalis sila. Pero ang lahat ng mga lungsod na yan ay binisita uli nila. Nagkaroon naman silang mga tagasunod at mga taong naniwala sa kanilang mensahe sa mga lungsod na iyon, pati na yung mga inayawan sila. Pinalakas nila ang loob ng mga taong tumanggap sa kanila, sa kanilang muling pagdalaw. Inorganize nila sila. Humirang sila ng mga matatanda na mamumuno sa kanila. Kaya ginawa nila silang Christian community. Pinalakas nila ang loob ng mga communities na yon sa sama-samang pagdadasal at pag-aayuno. Itinagumili nila sa Panginoon ang mga namamahala sa mga communities. Ito'y ginawa nila sa Listra, sa Iconio, sa Perga, at sa Atalia. Pagkatapos bumalik sila sa Antioquia, sa Syria, ang community na nagpadala sa kanila. Doon nag-report sila sa kanilang community. Ibinahagi nila sa kanila ang ginawa ng Diyos sa kanila, kung papaanong binuksan niya ang pananampalataya sa maraming mga hintil. Naging mabunga ang pagmimisyon ni Bernabe at ni Pablo. Marami ang mga hintil, ang mga hindi Hudyo, ang naniwala kay Jesucristo. Dito nagsimula na si Pablo na maging apostle of the Gentiles. Bahagi ng pagpapahayag ng magandang balita ay ang pag-organize ng communities na binubuo ng mga mananampalataya. Hindi lang sapat na ang bawat isa ay tumanggap kay Jesus. Dapat sila magkaisa bilang isang community. Hindi lang sapat na maniwala kay Kristo. Kailangan isabuhay ang paniniwalang ito sa isang community kung saan ang mga Kristiyano ay sama-samang nagdiriwang, sama-samang nagtutulungan, at sama-samang nagdarasal. We need to belong to a community to keep the faith.
Kaya kung tinatanggap natin si Jesus, kailangan mapabilang tayo sa simbahan na isang community of faith. Organizing communities of faith is part of the work of evangelization. Salamat Panginoon sa Christian community kung saan ako nabibilang. Dito pinapalakas at nagmamature ang aking pananampalataya. Palakasin po ninyo ang community of faith na kinabibilangan ko. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.